Ang lawak na po ng galaw ng Chinese government or non-Chinese embassy dito sa Pilipinas tungkol sa kanilang pang-aabuso, pag-agaw, panghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas, especially sa West Philippine Sea. Patuloy ang kanilang panlilinlang sa international community na kanila yan. Walang respeto sa international court na ipinagkaloob sa Pilipinas, ang West Philippine Sea. Maliban po dyan, kahit dito sa Pilipinas, yan ang malungkot. Politiko, vlogger, mga analyst kuno, mga professor or international kuno na nakakaintindi ng mga foreign relation, mukhang nakuha na ng China. At hindi po yan magagawa ng China ng tiway lang o thank you lang. Ibig sabihin, nagkakatotoo yung sinasabi ng Amerika ron sa intelligence report nila. $1 billion ang ginagamit ng China sa kanilang media operation, cywar operation, hindi lang laban sa mga malaking bansa tulad ng Amerika, kung hindi sa mga bansa at mamamayan na gusto nilang makontrol dito sa mundong ginagalawan, especially dito sa ASEAN at sa Pilipinas. Kasi ang layunin po ng China, palakihin ang kanilang kontrol sa buong mundo, lalo na dito sa ASEAN, para sila ang madeklarang superpower. Gusto nilang agawin sa Amerika ang pagiging superpower. At itong ginagawa nila sa ASEAN, yung pagsisikap nilang mabawi ang Taiwan sa kanila, yung ilang bahagi ng Vietnam gusto nilang makuha, ilang bahagi ng dito sa Indonesia gusto nilang makuha, at ang issue ng West Philippine Sea para makontrol na nila ang South China Sea na mahigpit na tinututulan ng Amerika at ng maraming mga bansa sa mundo, dahil ang South China Sea, daanan niyan ng malaking mga barko na nagbibiyahe ng kalakal ng business, na pag yan ay nakontrol ng China na kanila lang, malamang ipagbawa nila ang international vessel na dadaan dyan. Mahigpit na problema yan, nakaka-apekto sa ekonomiya. Kaya hindi nga pumapayag ang European Union, ang Amerika, ang Canada, Australia, New Zealand, Japan, South Korea at iba pang mga bansang kaalyado ng Pilipinas at ng US government sa ginagawa ng China. Pero dahil dyan po sa mga planong yan, ang pinasok ng Chinese government ay ang mga Pilipino, kanilang nagapang ang mga vlogger, ang mga politiko, mga kaalyadong politiko, posibleng ginastosan yan sa eleksyon kaya nanalo, at patuloy na ginagastosan para magpagtanggol na sila yung tama, sila ang mali. Kahit anong paliwanag ng mga politiko na kunwari ay nagmamalasakit sa bansa, malinaw na malinaw sa kailang paliwanag na sila ay pumapabor sa China. Kung ano yung malalim at magkaanong dahilan kung bakit sila ganon, yan ay parte ng pagtataksil sa mga Pilipino. Pagtataksil sa ating bansa. Kasi kung Pilipino ka, dapat ipaglaban mo ang teritoryong pag-aari ng Pilipinas. Pero kung ang dating ay pro-China ka, sa aking opinion, vlogger ka man, advisor ka man, political analyst ka, o kung ano man ang iyong posisyon, pero pro-China ang dating mo, yan ay bahagi ng malawakang galaw ng Chinese government para linlangin ang maraming tao sa mundo, lalo na ang mga Pilipino. Ang linaw-linaw na mayroong international court decision atin ng West Philippine Sea. Eh bakit pinipilit ng iba na hindi malinaw yan, hindi atin yan? Ang China may karapatan. Mang ganon. Isipin mo, Pilipino pa, although kakaunti kayo pa'y nagpapaliwanag ng ganyan. Nagagamit at nagpapagamit kayo sa Chinese government para linlangin ang mga Pilipino dito at sa buong mundo na ang Chinese government may karapatan sa West Philippine Sea. Kaya nga West Philippine Sea, bahagi yan ng pag-aari natin. Alam po ninyo na $1 billion o $1 trillion business, oil at iba pang yaman sa karagatan ng West Philippine Sea ang ating pinoproteksyonan. From day 1 September
2022 nang umupo si Pangulong Marcos nagsalita sa United Nations General Assembly. Kahit 1 pulgada ng property ng Pilipinas ay hindi niya pamimigay at kanyang ipaglalaban. Yun ang prinsipyo ng totoong Pilipino. At yun ang paninindigan ng Philippine President. Pero bakit merong mga Pilipino na-identify sa mga nakaraang administrasyon ang pro-China ang dating? Kahit anong paliwanag yung mga congressman, senador, mga vloggers at mga analyst kuno na pro-China, kataks sila ng inyong ginagawa. Kaya hindi maiwasan na kasama kayo sa pinagdududahang ginagastusan ng bilyon-bilyong dollars ng China para palawakin ang kanilang kontrol sa mundong ginagalawan natin. Yan ay intelligence report ng US government. Noon pa yan nangyayari at hanggang ngayon. Kasi napakagandang lugar ng Pilipinas. Napakagandang lugar ng West Philippine Sea, katabi ng South China Sea. Kaya gustong-gusto nilang makuha yan para makontrol. Pero ipinaglalaban ng gobyerno, pinaglalaban ng ating military, ng Philippine Coast Guard, pati nahaharas ng mga mangingisda, pati nagbibigay ng ayuda, kaliwat kanan ng harassment ginagawa, ipinagtatanggol pa ng iba. Ganon sila. Kung hindi ko napapangalanan kung sinong congressman at senador, sino mga vloggers at saka sino mga nagsasalita sa radyo, telebisyon, mga analyst daw sila, mga eksperto daw sila. Eksperto sa pagtataksil, eksperto sa pagsisinungaling, eksperto sa panililang sa mga Pilipino dahil meron silang pinapaboran. Opinyon ko lang ito. Entitled tayo sa lahat ng opinyon. Kaya tayo mga Pilipino maging maingat. Palala po ng palala ang sitwasyon kahit sino maging presidente. After President Marcos sa June 30 ng 2028, gigibain at gigibain ng China. Maliban lang, at yun naman ang kanilang layunin, ibalik ang mga Duterte kasi hindi nila kailangang gibain, kakampi nila yan. Kakampi nila ang mga Duterte. Yan ang gusto nilang mangyari. Kaya ngayon pagdududang ginagastosan ng China ang mga eleksyon sa ating bansa from local to national para makakuha sila ng suporta, mukhang nangyayari na at nangyari na. So ang kailangan talaga na magiging presidente sa 2028 after Marcos ay may totoong prinsipyo. Ilaban at ituloy ang paninindigan ng International Court decision atin ang West Philippine Sea. Okay? Hindi po ako nagagalit, dinidiin ko lang, ganun talaga tayo magbalita at magbigay ng opinion at analysis kasi po ito'y hindi pangkaraniwang issue. Nakakalin lang kasi sila Nakakahikayat sila ng kanilang paniniwalang baluktot Gusto lang nila talagang linlangin at paboran ang China. Kung ano ang kapalit, alam mo na yon. Bahala na kayo. Please like and share ng ating mga topic.